Isa pong pinagpalang linggo ng umaga. Amen. Tapat po ang Diyos. Kaya po tayo umabot po ng 72 years at kung di pa po dating ang Lord, bibigyan niya pa po tayo ng marami pang taon na pinagpala. Alam niyo ho bakit pinagpapala po ang simbahan ng Lord, ang Calvary Temple? Una po sa lahat, dahil tapat ang Diyos. At pangalawa po, dahil naging tapat po kayo sa panalangin at sa pagbibigay. Amen. Kaya nga po, kahit po sa mga panahon ng pandemic, ay binigyan po tayo ng lupa ng Panginoon. Amen. Ngayon po ay, kaya nga po yung mga binibigay nyo pong tithes offering, tsaka po yung first fruits, yan po yung ini-invest po natin. Hindi po natin alam kung magkano itong dinideclare po nating atin na, yung dating Caltex po dito. Amen. Nasa highway po yan eh. Mahal po sa tao, pero sa Diyos, walang imposible. Amen. Lalo pong sasagaan ang buhay po natin. Magiging mahirap po ang kalagayan ng mundo, pero ang mga anak ng Diyos, hindi niya pababayaan. Dahil pangako po niya, hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan. Nakita na po natin yan sa haba po ng panahon. And for 72 years, God is so faithful. Glory to God. Hallelujah. So, dahil ayoko pong lumamig yung pagkain nyo. No, siguro hanggang alauna lang po tayo ngayon. Nasa pag-aaral po tayong the importance of obedience. And I hope na tayo po ay nagiging mas obedient na po ngayon. Lahat po ng obedient, magsabing amen. Because gusto ko pong maunawaan po natin to. Remember this, doing good works or being obedient to God is not a way for us to be saved. Amen. Paano tayong ligtas? Sabi ng Ephesians 2:8-9, it is only by grace to faith, through faith. Nung tinanggap mo, kapatid, ang Panginoon, nung araw na tinanggap mo at wala ka pang nagawang matino, kundi tinanggap mo lang ang Panginoon sa iyong puso bilang Panginoon at tagapagligtas, ligtas ka na po nun. Dahil biyaya lamang po. Ngayon po, yung paggawa po ng mabuti at ang pagsunod po sa Diyos, yan po ay bunga nung ikaw ay linigtas ng Diyos. Malalaman mo na ikaw nga ay ligtas dahil nga ikaw ay sumusunod. So sa mga unang linggo po na pag-aralan po natin, obedience is the fruit of true repentance. Ito po yung sinasabi ko, kung talagang meron tayong pagsisisi sa ating mga kasalanan, tayo po ay susunod sa ating Panginoon. Amen. And then, nagko-confess pa rin po tayo, nagre-repent po tayo ng ating kasalanan, katulad sa sinabi ng 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just, and will purify us from all unrighteousness. We do not confess or we do not repent again for us to be saved again. For tayo po'y nagre-repent, una, para mabago tayo. Dahil from glory to glory, binabago tayo. Noong unang taon na Kristiyano ka, may mga masamang ugali ka, pero pabawas na po, pabawas yan, hanggang maging kawangis po natin si Kristo sa kanyang pagdating. Amen. So wag niyo pong isipin na nagkasala ka kanina, no, hindi nga po tayo naniniwala sa once saved, always saved. Pero hindi rin po tama na isipin niyo na nagkasala kayo kanina ay nawala na ang salvation niyo. Hindi po ganoon. Napag-aralan na po natin yan. Kapag yung kasalanan ay sobra na, napuno na ang salop, sa James 1:15 po, when sin, that is full grown o nag-mature. Hindi ko po alam kung kailan po yan. Hindi po sinabi ng Lord kapag 100 times or 1,000 times. Pero pag mature na, it gives birth to death. Spiritual death. Kaya nga po, nagkakasala tayo, merong conviction na nagpapalinis tayo kagad sa Panginoon. And patuloy po tayong nag-o-obey sa Lord. Because obedience is not being perfect. Obedience po sa Lord ay meron kang puso na kahit magkasala ka, badapa ka, tatayo ka pa rin at susunod ka pa rin sa Panginoon. Ang mga disciples, ilang beses po sila nagkasala. Sina Peter, si James and John, magpapaulan ba kami ng apoy? Sabi ng Lord, no, rinebuke po ng Lord, pero hindi sinabi ng Lord, wala na kayo sa kaligtasan. Ang pinakamatinding kasalanan po nila, nung hinuli si Lord, nagtakbuhan po sila, inabandon si Lord. Iniwan ng Panginoon, pero hindi po, ang Lord po di sinabi sa kanila na wala na kayong salvation. Nagkakamali po tayo, remember this, kahit Kristiyano na po tayo. Pero pabawas po yung kasalanan na yan, at tayo po ay nagiging kawangis po ni Kristo.
Pero wala pa rin perfection hanggat nasa katawan po tayong ito, magkakamali po tayo. Pero tandaan nyo, yung kaligtasan po natin, sigurado yan hanggat na kay Kristo ka. Paano mo alam na kay Kristo ka? Hanggat ikaw ay sumusunod sa Kanya. Pangalawang linggo po na pag-aralan po natin, obedience leads to spiritual growth. Tandaan nyo po ito, hindi ka mag-grow kung hindi ka mag-o-obey kay Lord. Lagi ka nalang matampuhin, no? At lagi kang sensitive, mahina sa mga pagsubok. Yung iba po dahil hindi po sila nag-o-obey to the point na sila po ay nagba-backslide. Kaya nga po gusto nyo mag-grow spiritually. Masarap po kapag nag-grow ka kasi alam mo na kahit ano pong persecution, ano man ang sabihin ng diablo o paninira ng tao sa iyo, hindi ka naapektuhan dahil alam mo matibay ka kay Kristo sa biyaya niya. Amen. Kaya nga po mag-obey tayo para patuloy tayong mag-grow. Obedience brings divine protection. Napag-aralan din po natin ito for as long na, kaya nga sabi po sa Psalms 91, He who dwells in the shelter of the Most High, or sa King James, he who abides in the shadow of the Almighty will rest in the shadow of the Almighty. Nasa payong po tayo, nasa shadow of the Almighty po tayo, yung divine protection niya. Tayo po ay laging may protection kung hanggat tayo nag-a-abide. Ang word abide po ngayon sa wikang English po natin ay yung pong sumusunod ka. Kaya nga po kapag ikaw ay sumusunod sa batas, anong tawag sa iyo? You are a law-abiding citizen. So, if you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish, sabi ng Panginoon, it will be given to you. It's very important na para sigurado po lagi yung divine protection po natin, let us abide. Let us always obey God. Amen. And then, just last week po, obedience is a key to God's blessing. Amen po ba? Kaya nga po kung kayo nag-obey, you are pleasing God. Sabi nga po sa 1 John 3:22, we receive anything we ask from Him because we obey Him and do what pleases Him. Ang blessing po, hindi lang po yan finances. Pinakamababa pong blessing, financial. Yung blessing na meron kang kapayapaan, meron kang kagalakan araw-araw, masaya ang pamilya mo, meron kang protection, lahat po yan ay blessing. Lalo na, meron kang salvation. Yung ating pong best blessing, tayo po ligtas. Pinakamababa po ang pera po kapag tapat po tayong sumusunod sa Lord. Amen. Ang sabi nga po nung sa hardin na panalangin si Pastor Proceso Marcelo na kay Lord na po ngayon, lagi niya po sinasabi, ngayon po, sinasabi pa rin sa hardin na panalangin to sa 702 DZAS, sa radyo po, na ang Kristiyanong tapat ay laging sapat sa lahat ng bagay. Uulitin ko po yon, ang Kristiyanong tapat, laging sapat sa lahat ng bagay. Magtapat lang ho kayo kapatid, sumunod kayo sa Panginoon, hindi kayo magkukulang. Amen. So ngayon po, pag-aaralin po natin ang last topic, yung pong culmination ng ating tema about the importance of obedience in Christ po ay obedience is an expression of love for God. Actually, the title itself, nagsasalita na po siya. Kung talagang mahal mo ang Diyos, susunod ka. Ang sabi po sa John 14:15, if you love me, obey my commandments. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for this wonderful day. We thank you for 72 years. You have been so faithful to your church, so God. Patuloy mo ang pagpalain, Lord, ang mga anak mo, Lord, na patuloy na sumusunod sa iyo, patuloy na nananampalataya sa iyo, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Alam po namin, Lord, habang kami naghihintay sa iyong pagdating, Panginoon, patuloy mong pagpapalain ang bawat isa, pagpapalain mo ang church na ito, Panginoon, na iyong binigyan ng kalakasan in times of sa mga difficulties, even yung pandemic, Panginoon, ikaw ang nagbigay ng kalakasan, ikaw ang nagbigay ng protection, ng provision, hindi ka nagkulang. And we are gathered here once again, Father God, to bless your holy name, to praise you, and to worship you for who you are. And we thank you, Lord, for all the blessings that we receive from you. And we thank you, Lord, for the blessings that we are about to receive even today, Lord. Salamat po, Panginoon. And as we receive and believe your word, that there be healing, deliverance, and salvation be upon your people, lalo na po sa aming mga first-timers, Lord. Hindi po aksidente na nandito sila. You have ordained this day for them, O God,
to know the one true God. At Lord, we declare, Lord, sa araw pong ito, nagbago na po ang kanilang buhay because of your grace, Lord. Salamat po, Panginoon. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po magsabi ng palakpakan po natin ng Lord. Hallelujah. So sabi po dyan sa mga verse pong ito na babasahin ko pa, if you love me, obey my commandments. Kung mahal po natin ang Diyos, sinasabi natin mahal natin siya, dapat sumusunod tayo. Kung hindi ka sumusunod, napakasimple lang po, hindi mo talaga mahal ang Diyos. 1 John 5:3, loving God means keeping His commandments. And His commandments are not burdensome. Ang kanyang daw mga utos ay hindi pabigat. At alam niyo po, mabigat lang or ang hirap lang, mabigat lang pong sundin ang utos ng Diyos kapag ayaw mo. Pero kapag gusto mo, ang sabi po dyan, loving God means keeping His commandments, and His commandments ay hindi po pabigat. Mabigat lang po yan kapag ayaw mo, pero pag gusto mo, kapatid, magaan po lagi yan. 2 John 1:6, love means doing what God has commanded us. And He has commanded us to love one another just as you heard from the beginning. Amen. 1 John 2:3-5. And we can be sure that we know Him if we obey His commandments. Excuse po. Tayo po nakasisiguro daw po, kilala po natin ang Diyos kung tayo yung sumusunod sa Kanyang mga utos. And verse 4, sabi po dito, if someone claims, I know God but doesn't obey God's commandments, that person is a liar and not living in the truth. Kung meron pong nagsasabi, nakilala niya ang Diyos pero hindi niya sinusunod, ang sabi po ng salita ng Diyos, siya po ay sinungaling. Amen. I hope wala na pong sinungaling sa atin. Kung kakilala po natin ang Panginoon, sumusunod po tayo. Lahat ng masunurin, magsabing Amen. Kaya po dito, ang sabi po dyan, but those who obey God's word truly show how completely they love Him. That is how we know we are living in Him. Sabi po dyan, kompleto daw po, nagiging kompleto yung pag-ibig natin sa Diyos kung tayo ay sumusunod. Ibig sabihin po, kung sasabihin mo lang kay Lord, Lord, I love you, or inaawit po natin, I love you, Lord, and I lift my voice, pero kung hindi mo sinusunod, hindi po kompleto yung pag-ibig mo sa Diyos. Parang pong si Abraham, nung sinabi po ni James, you see, his works and his faith were working together, and his faith was made complete by what he did. Yung pong in-offer niya si Isaac. Hindi kompleto ang pananampalataya kung walang pagsunod. Hindi rin kompleto ang pag-ibig sa Diyos kung walang pagsunod. Lahat po ng nakakaunawa nun magsabing Amen. Amen. Praise the Lord. Basahin ko po ito, makinig kayong mabuti. Sabi po dito, when we obey God's commands, it shows we're committed to our relationship with Him. Ito po yung punto dito. Sabi dito, it shows we're committed to our relationship with Him. It's a way of saying, I trust you, I love you, and I want to follow your ways. Amen. Obedience isn't about earning God's love. Hindi po natin ini-earn na, Lord, mag-obey ako para mas mahalin mo ko. Alam mo kapatid, sabi ng Romans 5:8, makasalanan pa tayo na matay na si Kristo para sa atin. Ibig sabihin po niyan, hindi pa natin tinatanggap ang Lord, rebelde pa ho tayo, nasa kasalanan pa ho tayo, no? At mga lamaran pa ho tayo, mahal ka na ni Kristo. Kaya nga po, wala ka nang magagawa para dagdagan o bawasan ang pag-ibig ng Diyos. Lagi pong constant ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Ano man ang mangyari, mahal ka ng Diyos. Ang problema, kung bakit hindi po natin nararanasan ang pag-ibig ng Diyos kasi hindi po siya automatic. Marami pong mga Kristiyano nga, pero bakit hindi po nila nararanasan ang pag-ibig ng Diyos? Because they're not obeying God. You want to experience God's love? Amen? Sino pong gustong nararanasan yung lagi pag-ibig ng Diyos? Sundin nyo lang po siya. Kapag hindi ka sumusunod, hindi mo mararanasan yung pag-ibig ng Diyos, hindi mo mararanasan yung kapayapaan, yung kagalakan na meron po ang ating Panginoon. And then, ang sabi po dyan, obedience, but rather, obedience isn't about earning God's love, but rather a natural response to it. It is a natural thing na sabihin mong, mahal mo ang Panginoon at dapat ka lang sumunod.
As we love God, ang sabi po dyan, we want to please Him and live according to His Word. Tingnan niyo po itong nabasa po natin yan. No? Na it is about our commitment sa relationship ng Panginoon. It's not earning yung love po ng Panginoon. It's yung pagtitiwala mo sa Kanya, yung talagang mahal po natin siya at gusto po natin siyang sundin anuman po ang mangyari. No? At kaya nga po, it's a natural response kapag mahal mo. Tayo po, kung mahal natin ang ating mga magulang, mahal natin ang ating ang asawa, sinusunod po natin sila. Dahil, mahal po natin sila. Amen. Sino po dito yung mga single? Marina kayong magtaste, pata kayo bisa kayong mag-asawa. Sige, yung bisa akong mag-asawa, single, tasyo rin gamat yun. Ayun, no, aureta Lord, de tangaliwa, Lord, bisa siguro burida rin, wala namang madre, kaya katamo yan. Well, anyway, nung tayo po'y nanliligaw pa, yung kayo pong may asawa na, no? O kaya yung man nanliligaw ngayon, gagawin mo ang lahat para mapakita mo lang na mahal mo yung tao. Susunod ka sa kanya, lalo na kung tama po yung pinapagawa. Alam niyo po si Pastor Jun, nung nanliligaw pa yan kay Ate Lani, diyan po sa Lourdes, pagdating po sa bahay po nila, sabi po nung kanyang biyenan na hilaw pa nun, ang sabi niya, o ito Ana, diyasa kang manik yung buko. Marunong ka bang pumanik sa nyog? Kanya, siyempre, para pakitang gilas. Mala FPJ po yan, kaya tawag namin sa kanya FPJ Francisco Payumo Jr., kaya po FPJ talaga. So umakyat po siya, pero si FPJ, di ko nakitang umakyat pa ng puno Pero siya umakyat po siya ng nyug. And then lakas po ng loob niya, pagdating daw po niya sa dulo, kanya matera ako kanini. Gumagalaw daw po sa hangin yung matera ako kanini. Diyos ko po, ligtas siya kuha na. Kapag Kristiano kanta Ninong Bapo Maria siguro nausan mo kanito. Now, sa ano po niya, sa takot po niya, nataabas naman po niya yung nakuha niya yung mga bunga. Pero, nung pong hindi na po siya bumalik sa kanyang ang ginawa na lang po niya, nagpa-slide po siya sa dahon hanggang dun sa bubong. O ita, sugat-sugat siya. Bakit niya ginawa yan? Nang dahil sa pag-ibig. Nang dahil sa pag-ibig, tao ay nagbago. Pilala rin mga kabalo, pilala mo po rin mga kaedad ko atakin. Di nga naman, magkunwari kayo mo Ako po, Mrs. Queen, 2 araw ko na pong kinukwento ito. Ang hindi ko po makakalimutan sa relasyon po namin nung mag-boyfriend pa po kami for 8 years. Nung nalaman ko po, nung college po kami, na yung mga barkada po niya, babae po. During this time, matindi po kapag yung babae umiinom o naninigarilyo. Nalaman ko po may mga bisyo yung barkada niya. Dahil feeling poging-pogi po ako, sabi ko sa kanya, yung mga barkada mo umiinom ka ako, dapat iwanan mo yan. Sabi ko po sa kanya, to make the long story short, alam niyo po sabi ko, final po, mamili ka. Sila o ako? Palagay nyo, sinong pinili? Makapal pa po kasi salamin niya nun Praise the Lord. No? Pero hindi po, kidding aside, nakita ko po yung pagmamahal niya sa akin. Yung pag-ibig niya. Baka kiligan mo. Mga palika mo. Pero kaya nga po, yung may boyfriend, girlfriend sa inyo, kung may pinapagawa ka, lalo na kung maganda at matino, hindi siya sumusunod, iwan mo na yan, mapapa-impyerno ang buhay mo. I thank the Lord, no? Kasi nga po, nakita ko, mahal niya ako, kaya niya sinunod yung tama. Amen. Kaya tayo sumusunod sa Diyos dahil una, mahal natin ang Diyos at alam natin, lahat ng utos niya ay tama. Amen. Kaya, hindi na ka man magsisilidyo. Ugi ka ba nun, Daddy? Sabi ko, minsan nakita po nila naman ako yung picture ko. Daddy, ikaw to, ang pet-pet mo, mukha kang tuko. Sabi po ganyan sa akin. Sabi ko, kaya ako nagkaganyan ng itsura, hindi na ako nagmimerienda. No, hindi ako kumakain ka ako. Kung minsan nakikikain na lang ako sa kaibigan ko, sa kaklase ko, para lang ma-date ko siya. No? Bakit? Nang dahil sa pag-ibig. Kung mahal natin ng Diyos, susunod po tayo sa Lord, sa Diyos. Amen? Praise the Lord. Pwede na po tayo mag-closing prayer.
Now, anyway, 5 points po ito kung nag-attend po kayo. Sino po nag-attend po ng CU Nights natin? Amen, no? I-recap lang po natin yung CU Nights po natin na yung mga 5 points po natin. No, obedience is an expression of love for God, therefore, obey without delay. Na nai-preach po ni Pastor Radley. Remember, nung si Abraham po inutos ng Lord na umalis sa kanyang bansa, hindi niya dinelay. Lalo na no pong nandyan na si Isaac, sabi ni Lord, Isaac, yung pinakamamahal mong anak na sabi ni Lord, Abraham, yung pinakamamahal mong anak na si Isaac, i-offer mo siya sa akin as burnt offering. Dinelay po niya hindi sinabi ni Abraham, Lord, sandali, pag-isipan ko muna. Think about this. Alam ni Abraham na kahit patayin niya si Isaac, kayang buhayin ng Diyos. Dahil, alam niyo po bakit hindi dinelay po ni Abraham ang pagsunod sa Diyos? Dahil alam niya, kapag inutos ng Diyos, laging tama at hindi na dapat dinidelay. Amen. Kung alam mong tama, bakit mo i-delay? Hindi ho ba? Alam niyo mo, learn from me. Tinawag na po ako ng Lord na magpastor, 18 years old pa po ako. Dahil yung nakikita ko pong mga pastor noon, paldaksikaran lang. Parang isang kahig, isang tuka. Mga mahirap po, sabi ko, ayoko magpastor, Lord. Gusto ko muna magtrabaho muna ako, mag-business, ganyan. Nung nagtrabaho po ako, Lord, magtatayo po kami ng business sa mga kaibigan ko. Nung na-establish po, hindi pa rin ako umalis. 2007, 32 years old po ako noon. 51 na po ako ngayon. Lupa ko bang 51? Lupa ko pang 50 na. So, yun, nag-dialysis po ako. And I thank the Lord, meron pong Romans 8:28. Ano pong Romans 8:28? Oh, and we know that all things work together for good to them who love God, to them who are called according to His purpose. All things work together for good. But it could have been better for me kung nung in the first place, ako ay sumunod na sa Lord. Kaya nga po, huwag nyo nang i-delay. Mahirap po yung, yung learning from the hard way. Mahirap po. Kapag dapat ka sumunod sa Lord kasi perfect ang Lord. Hindi dapat dinidelay. Amen ho ba? So sabihin mo sa katabi mo, obey without delay. Amen. Baka po may nagpe-pray sa'yo, Lord, ibibigay ko na ba yung first fruit ngayon? Obey without delay. Amen. Marami na pong pinagpala po na, alam niyo po, ang sikreto talaga ng pagpapala po sa finances hindi automatic. Yung Lord i-provide mo, hindi po automatic yan. May principle, may batas ang Diyos. Kung ano yung tinanim, iyong aanihin. At kung mas marami ang iyong tinanim, mas marami ang ani po natin. Kahit po yung mga nakasama ko mga business people sa Ortigas po na mayaman, yung nakilala ko po yung 23 years old pa lang ho siya noon. Vice President ng Nestle Philippines. Mayaman na po siya. Ang kanila pong sikreto, isa sa mga sikreto po nila, nagbibigay po sila sa charity minimum 10% ng kanilang kita. Kung bakit po yung mayaman ang mayaman, kasi alam po nila, the more you give, the more you receive. Binigay po yan sa atin. Gusto po ng Lord, pagpalain po tayo. That's why, obey without delay. Psalms 119, 57, 60. Ang sabi po dito, Lord, you are mine. No? Pwede po natin angkinin ang Lord. Hindi po totoong, bakit mo sinosolo si Lord? Kaya, si David mismo sabi niya, Lord, you are mine. Angkin ka lang. Kasi bagamat tayo lahat, Diyos natin ang Panginoon, pero pwede mo sabihin, Lord, you are mine. Kasi ito po yung, Lord, gusto ko, akin ka lang. Para po yung, in-express mo yung pag-ibig mo sa Kanya. And then sabi po ni David, I promise to obey your words with all my heart. I want your blessings. Hindi po totoo yung, hindi pagdating sa church, huwag natin pag-usapan yung blessing, yung financial blessing. Pero, mas pala pong pera deta. Hindi po yung, Lord, kaya ako nag-church, Lord, kahit walang blessing. Alam niyo po yung mga ganun, mga plastic. Lord, magbi-ministry ako, magbi-pray ako, Lord, kahit walang blessing. Hindi po totoo yun. Remember Abraham, sabi ng Lord, pumunta ka sa lupa ito dahil ibibless kita. Agad sinabi ng Lord, ibibless kita. Kasi kilala tayo ng Lord. Gusto natin lagi ang blessing ng Lord. Sino po may gusto sa blessing ng Lord? Magsabing, thank you, Lord. Amen. Kaya sabi ni David, I want your blessing. Kaya sabi po niya, be merciful as you promised. I pondered the direction of my life and I turned to follow your laws. I will hurry
without delay to obey your commands. Why? Because, Lord, I want your blessing. If you want God's blessing, obey without. So obeying God without delay shows we trust His plan and timing. It also helps us avoid missing out on blessings and opportunities He has in store for us. Amen po ba? Number 2, obedience is an expression of love for God. Therefore, obey without complaining. Or obey without questioning God. Now, si Noah, nung sinabi po ng Lord, magtayo ka ng ganito at lilipulin ko ang buong mundo, kayo lang ng pamilya mo maliligtas. Hindi nag-question o nag-complain, Lord, anong ibig mong sabihin? Ba't ako magtatayo ng ganito? Hindi ko pa alam ang baha, hindi pa ano. Even Abraham, hindi siya nag-complain, Lord, ang tagal kong hinihintay si Isaac, pero ngayon gusto mo patayin ko siya, i-offer ko siya sa iyo. At Lord, di ba, ang pag-offer ng tao, ano po yan? Practice ng pagano. Hindi po nag-question, hindi nagtanong si Abraham. Kaya nga po, alam nyo, sa mga sitwasyon po natin, hindi tayo dapat nagko-complain. I remember, learn from my experience again. Nung 3 years na po ako nagda-dialysis, nag-complain po ako sa Lord. Lord, kala ko may kagalingan. 3 years na po ako nagda-dialysis, Panginoon. Nasaan po yung Alam niyo po, bigla na lang po ako, parang yung ngayon po mga nangyari, bigla na lang po akong dinugo. Nasalinan po ako noon 5 bag ng dugo ho. Magbuhat po sabi ko, Lord, na nasa hospital po ako, Lord, magbuhat po ngayon. Kahit anong hirap ng sitwasyon, kahit ano pong mangyari, hindi na po ako magko-complain. Dahil sinabi ng iyong salita, 1 Thessalonians 5:18, in everything, sabi niyo po everything. In everything or in all things, give thanks to God. For this is God's will for you in Christ Jesus. Hindi will ng Lord na nagda-dialysis ako. Hindi will ng Lord na naghihirap ka. Pero kahit anong sitwasyon mo na hinayaan ng Lord na tayo'y dumaan dyan, pero ang may kakagawan ang dyablo, ano man ang sitwasyon mo, nasa karamdaman ka man, nasa kahirapan ka, ang will ng Lord, ikaw ay magpasalamat. Bakit? Kapag nagpapasalamat ka, hindi ka nagko-complain, mananalo ka, kapatid. Mananalo ka, hindi ka matatalo. Amen po ba? Kaya nga, ang sabi po, Philippians 2:14-15, do everything without complaining and arguing. Sabi niyo po, everything. Gawin niyo ang lahat na hindi kayo nagre-reklamo or hindi kayo nakikipagtalo. Bakit ako na naman? Bakit ganyan, Lord? Ano naman? So that no one can criticize you. Kapag merong, alam mo po, yung kapag nakikipagtrabaho ka, nagko-complain ka, sabay nagko-complain ka, sa mga kakilala mo, nagko-complain ka, di ba Kristiyano yan, nag-attend sa Calvary Temple? Pero bakit ganyan siya mareklamo? No, kini-criticize po tayo. Live clean, innocent lives as children of God, shining like bright lights in a world full of crooked and perverse people. 1 Corinthians 10:9-11, we should not test Christ as some of them did. Si Paul po dito, he was talking about the Israelites in the Old Testament, kung paano po sila nangamatay dahil sa pagrereklamo. Now, sabi po niya, wag nating i-test si Kristo. Sabi niya, we should not test Christ kung paano ang ginawa ng mga Israelites. Tingnan niyo po si Kristo, hindi man si Yahweh. Because Yahweh, siya po ang Kristo ng Old Testament. At si Kristo po, siya po ang Yahweh ng New Testament. Because there is only one God, existing in 3 persons, Father, Son, and Holy Spirit. Kaya nga po, in the name, only one name, because only one God. Hindi po sinabing in the names. No, in the name of the Father, hindi siya in the names of the Father, Son, and the Holy Spirit. There's only one God. Now, sabi dito, sorry po. I think, ariyan muna yan, siguro ka. Because of that, they were killed by snakes. No, naparusahan po sila, maraming namatay ng mga ahas, and don't complain as some of them did. And because they complained, they were killed by the angel that destroys. Libo-libo po ang namatay dahil nag-complain. Tandaan niyo po ito, ang sinasabi ni Paul dito, nakamamatay ang pagrereklamo. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nang magreklamo. Magpasalamat sa Diyos. Hindi nagkakamali ang Diyos. Amen ho ba? Kaya nga give thanks in everything.
And then, kaya sabi po dyan, the things that happen to those people are example. Yung mga nakasulat po sa Bible, sa Old Testament or New Testament, mga nakasulat, may example po sa atin yan. Sabi po, they were written to be warning for us. So, ito yung mga example at ito yung mga nababasa po natin, warning for us na hindi tayo maging disobedient, na hindi tayo mag-complain, hindi tayo magreklamo sa ating Panginoon. Kaya nga po, wina-warning tayo ng salita ng Diyos. Ito'y nasusulat para i-warning ka, kapatid, na hindi ka na magreklamo. We live in the time that all those past histories, nabubuhay tayo ngayon. Yung mga past histories na yun sa Bible, we're pointing to ngayon sa ating applicable pa rin yan hanggang ngayon. Yung pagsunod sa Diyos na walang pagrereklamo. So when we obey God without complaining, it shows we're trusting His plan and goodness. It keeps us humble, thankful, and what? Focus on our relationship with Him. It's all about commitment, relationship po sa Kanya. It's all about intimacy sa ating relationship. Number 3, obedience is an expression of love for God. Therefore, obey without compromise. Anong ibig sabihin po ng compromise? Yung pong Kristiyano ka na, nandadaya ka pa. Sa trabaho, sa negosyo, Kristiyano ka na, nakikiinuman ka pa at kahit sabihin mong, Lord, occasional lang naman, that is compromise. Kristiyano ka na, pero sabi mo, Lord, dahil may patay, nakikisugal. Kaya ako nakikisugal, Lord, kasi may patay. Ali, bisa ka talagang sugal, lamaran. No? Ganun ho yan. Kaya nga po, mga compromise, marami pong example ng compromises. Kahit po yung boyfriend, girlfriend. Lord, mabait naman po siya. Ang totoo nun, gusto mo siya kasi kung hindi siya maganda, gwapo siya, pero hindi siya Kristiyano. Amen. Marami naman pong gwapo at magagandang Kristiyano. Ba't kayo naghahanap sa labas? Kaburi yung maging impyerno, yung ilan na po yung mga kinasal ko na hindi po Kristiyano yung asawa po nila. Na kinounsel ko po, nagka-problema pagkatapos po. Yung iba nagkahiwalay na po. Kahit po gaano kagwapo yan at kaganda po yan, kapag hindi kalooban ng Diyos, hindi magiging masaya ang buhay mo. Gusto mong maging masaya ang buhay mo, kapatid? Yung kalooban ng Diyos. Dahil madalas ko po sinasabi ito, wala nang pinakamaganda pang pwedeng mangyari sa buhay ng isang tao, kundi yung kalooban ng Diyos. Hindi yung plano ng tao, hindi yung plano natin, kundi yung kalooban ng Diyos. Kaya wala tayong dapat gawin, kundi sumunod sa Kanya without compromise. Shadrach, Meshach, Abednego. Dahil hindi sila lumuhod dun sa pinatayong rebulto ni Nebuchadnezzar na pinapatapon sila ngayon sa orno. Pero binigyan silang second chance ni Nebuchadnezzar. Bibigyan ko yung isang second chance kung luluhod kayo ngayon sa mga Diyos-Diyosan ko. Sa mga rebulto ko, sabi po ni, pero anong sabi po ni Shadrach, Meshach, Abednego? Sinabi ba nila, tol, mga kabataan lang po ito. Binibigyan tayong chance para mabuhay pa. Luluhod lang tayo. Wala namang masama doon. Ano po ang sabi po nila? Nebuchadnezzar, alam namin na kaya kaming ligtas ng Diyos namin sa kamay mo. Pero even if, ang sabi po dyan, yun po yung matindi, even if He does not, we want you to know, ang sabi po dyan, Your Majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Alam po natin nangyari, tinapon po sila 7 times hotter. Galit na galit si Nebuchadnezzar. Nangamatay po yung mga sundalong matitipuno, malalakas, pinakamalalakas na sundalo ni Nebuchadnezzar sa sobrang init nung hinagis po sila. Pero yung 3, sinamahan po sila ng Panginoon doon sa apoy. Kaya sabi ni Nebuchadnezzar, bakit 4 sila at mukhang anak ng Diyos yung isa? Hindi po sila nangamoy usok nung po lumabas po sila. Alam niyo po, kapag wala kang compromise, kahit dumaan ka ng matinding apoy ng problema, sasamahan ka ng Panginoon. Kahit dumaan ka ng apoy, hindi ka. Dumaan ka sa ilog, hindi ka. Masusunog niya pa rin natin kahit. Balang bumbero la rin aliwake kayo. Now, si Daniel, ganyan din po. Dahil walang makita pong kasiraan sa kanyang, very mataas ang kanyang integrity, ang tinira po nila yung pagsamba niya kay Yahweh. Yung pagpananalangin niyang 3 times a day na nakaharap po, nakabukas yung kanyang bintana, nasabi po ng mga nainggit sa kanya, mga governor, satraps, mga administrator, ang dami po nila,
Haring Darius, no, gumawa na po kami ng pirma nyo na lang po na itong ordinance na ito, na walang mananalangin sa kanino mang Diyos, kundi lang sa'yo. Gustong-gusto naman itong ututong Darius. Hindi niya alam, yung paborito niya si Daniel, siya ang tatamaan. So, sinumbong si Daniel, in short, walang magawa si Haring Darius, pinatapon sa dens of lion. Marami po ito, siguro about 20 or 30 lions po ito ng mga gutom. Pero, nagpadala ng mga angel ang Lord. Hindi nasugat si Daniel. Naging tame po yung Ngayon, sa galit po ni Darius, na siguro naalata niya, pinag-uuto lang siya ng mga governor, satraps, at saka ng mga administrator. Pinatapon po sila, ang sabi ng Bible, sa Daniel, nasa taas pa lang po ang mga taong ito, pinaglalapa, pinagpupunit na sila ng mga leyon. Alam niyo po, sumunod lang kayo kay Lord, at kung may mga naninira po sa inyo, huwag kayong gaganti. Ang Lord po ang gaganti sa inyo. Ang Lord po ang protection nyo. Amen. So, obey without compromise. Kapag nakipag-compromise kayo, yung pangako ng Diyos, hindi po automatic na mangyayari po. Katulad kay Saul. No, pinapalipol po ng Panginoon kay Saul ang mga Amalekites, pero tinira po niya si Agag, tinira po niya ang hari. Tinira po niya matatabang baka, mga matabang guyat, mga kambing, at mga tupa. Kaya pagdating ni Samuel, ang sabi po ni Saul, excuse po, Jesus' name. Sabi po ni Saul, hindi, sinunod ko ang utos ng Diyos. Sinunod mo ba? Ano ba yung naririnig kong mga hayop na yan? Yung mga yan, kasi mga yan matatabayan, i-offer ko kay Lord. Parang ang ganda. Lord, magsusugal ako. Pag nanalo ko, Lord, i-offer ko naman sa iyo. Parang ang ganda. Ano pong sabi po ni Samuel, ni Propeta Samuel kay Saul? Makinig ka, Saul, ang sabi dito, what is more pleasing to the Lord? Your burnt offering, sacrifices, or obedience to His voice? Listen, ang sabi po niya, obedience is better than sacrifice, and submission is better than offering the fat of rams, because rebellion is as wicked as witchcraft. And being stubborn ay para ka rin nagwo-worship ng mga Diyos-Diyosan. Kaya nga po, yung plano ng Diyos sana kay Saul, na yung sanlahi po niya ay nasa mga anak niya, yung pagiging hari ng Israel, pero kanino napunta? Kay David. Alam niyo po, kung hindi kayo susunod kay Lord, yung dapat na blessing para sa inyo, ililipat ng Lord sa ibang tao na alam niya na susunod. Kaya sumunod na ho tayo. Amen. Lahat na nakakaunawa nun, magsabing, praise the Lord. Psalms 119, 1-3, joyful or blessed are people of integrity who follow the instruction of the Lord. Joyful or blessed are those who obey His laws and search for Him with all their hearts. They do not compromise with evil, and they walk only in His paths. Sabi po dyan, hindi sila nakikipag-compromise. Tatandaan nyo po, sila Peter din po, pinagbabawalan ng mga apostle, nung po sila nabaptize ng Holy Spirit sa Book of Acts, pinagbabawalan silang i-preach si Jesus ng mga leaders po ng Jerusalem. Pero anong sagot po nila sa Acts 5:29? But Peter and the apostles replied, we must obey God rather than any human authority. Hindi po natin dapat kino-compromise ang ating pananampalataya. Yes, mag-o-obey tayo sa ating gobyerno kahit marami pong mga masasama sa ating gobyerno. Pero, hindi na tayo mag-o-obey sa ating gobyerno kapag pinagbabawal na si Kristo sa buhay po natin. Pinagbabawal na ang salita ng Diyos. Pinagbabawal na tayo po ay magsimba. Because that is compromise. I remember po, ako po'y nagiging ninong din po. 27 years old pa lang po ako, naging ninong na po ako ng kasal. Dahil manager na po ako noon, mas matanda pa nga po sa akin yung inaanak ko, nasa 35 years old, ginawa akong ninong. No, may mga ganyan po. So yung iba, nasa Catholic. So alam niyo po sa Catholic, kapag di ba, dapat yung pong tatayo ka, uupo, at saka po luluhod. Pero kahit minsan di po ako lumuhod. Minsan po yung pari po, pinariringgan na niya ako at kung ano-ano po. Pero sabi ko nga sa sarili ko, pag sinabi ng pari, lalabas ako, hindi lumabas na lang ako. Hindi ko pwedeng i-compromise yung pagsamba ko. Hindi, kaya nga po yung tatlo, si Shadrach, Meshach, Abednego, luluhod ka lang naman anong mawawala? Yung mawawala po yung katapatan mo sa Diyos. Dahil ang pagluhod, ito po ay pagsamba. At ang pagsamba ay binibigay lamang sa iisang tunay
na Diyos. Kaya nga po, huwag tayong makipag-compromise. Compromising our obedience can bring down our faith. Kapag meron kang compromise sa buhay mo, kapatid, hindi lalago ang pananampalataya mo, bagos babagsak pa. And distance us from God. Staying faithful keeps us connected to His purpose and blessings. It's about prioritizing, again, our relationship with Him. Number 4, obedience is an expression of love for God. Therefore, obey with a willing heart. Amen. Alam niyo po, ang magandang example po dito si Mary. Si Mary, nung dumating po si Angel Gabriel, kilala niyo po si Mary, tsaka si Angel Gabriel. Merry Christmas. Magpapasko po ito nung po, sabi po, Maria, ikaw ay pinili ng Diyos. Blessed are you among women, para ikaw ay magdalang tao. At ang dadalhin mong taong yan, hindi siya basta tao, kundi yan ay Diyos na nagkatawang tao. At papangalanganin mo siyang Jesus because He will save His people from their sins. Nagtanong si Mary, paano po yun mangyayari? Virgin ako. May boyfriend nga ako, pero hindi pa kami nagsisiping. Ang sabi po ni Gabriel, si Angel Gabriel, you will be overpowered by the Holy Spirit. Yung iko-conceive mo galing sa Holy Spirit. Hindi na nagtanong si Mary kahit hindi pa ganun kalinaw sa kanya. Alam niyo po, anong sabi niya? Be it unto me according to your word. Yan, nasa Luke 1:38 po yan. Mangyari nawa sa akin ang salita ng Diyos. Bakit? Alam ni Mary, perfect ang Diyos. Alam ni Mary, ang salita ng Diyos, hindi papalpak. Kaya nga po, kahit alam niya na mape-persecute siya, pwede siyang patayin. Baka sabihin nila, nag-commit siya ng adultery. Stone to death po siya. Ibibreak siya ng boyfriend niya, si Joseph. Bakit buntis siya? Pero hindi siya natakot dahil alam niya, hindi siya pababayaan ng Diyos. Dahil alam niya, kapag willing siyang mag-obey, yung iba po kasi, pwede kang mag-obey without willingness. Alam niyo po yung nag-obey ka? Yung, ika nang magkaya ka rin, pero magbusit ka. Naglilinis ka, magbusit ka. Manos ka pinggan, mga balbal. Because you're not willing. Pero kung willing ka, ito pong nais ng Lord. Ang sabi po dito sa Ephesians, no? Ephesians 6:5-8, slaves, obey your masters on earth. Ang slaves po dito, noon po may mga slave talaga, pero it represents mga employees or every member na merong leader. Kung merong leader above you, sa CU man, kung kahit saan man po yan, teacher mo, kahit estudyante ka, leader mo yan. Sabi po dyan, tayong lahat na may mga leaders, obey your masters or leaders here on earth with fear and respect. And do this with a heart that is true just as you obey Christ. And sabi po dyan, you must do this not just to please your masters while they are watching, but all the time. Meron po yung nagsisipagan lang kasi nakikita siya ng boss niya. Pero sabi niya, kahit hindi ka nakikita all the time, maging masipag ka na do with all your heart since you are really slaves of Christ. Tayo po yung mga servant, mga lingkod ni Kristo. You must do with all your heart what God wants. Ang ibig sabihin niya with all your heart, a willing heart. Do your work and be happy to do it. Your work as though it is the Lord you are serving, not just an earthly master. Ano ba nang gawin po natin? Hindi para sa tao, para kay Lord. Bakit? Sabi po dito, remember, huwag niyong kalimutan that the Lord will give everyone a reward for doing good. Tignan niyo po, si Lord, rewarder talaga. Gagantipalaan niya ang anumang mabuting ginawa po natin. Kahit po yung leader or manager po natin, masungit, sinabi po ni Peter yan. Even to those who are harsh or rude, yung masusungit, mababagsik, sumunod kayo na parang pagsunod kay Kristo. Bakit? Sabi dito, remember, gagantipalaan ka ng Panginoon sa bawat mabubuting gawa. Amen. So everyone, slave or free, will get a reward for the good things they do. Isaiah 1:19. If you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. A willing heart helps us trust and obey God's plan when even when it's tough. So if we are willing and obedient, kahit nasa ang lupalop ka ng mundong ito, pagpapalain ka ng Lord. Hindi lang obedient. Marami pong nagbibigay ng tithes, offering, baka mamaya may nagbibigay din po ng, ang tawag dito, ng first fruits, pero kung hindi ka willing, kapatid, hindi pa rin pagpapalain yung binigay mo.
you must have a willing heart. Sabi ng Lord, if you are willing and obedient, pagpapalain kita sa anumang lupalop ng mundong ito. Lastly, obedience is an expression of love for God, therefore, obey with a joyful heart. Amen. Bumibigat po ang trabaho kapag ikaw ay magwisit ka, di ba? Pag inutos mo yung bata, no, o anak, ikang manos pinggan, hiya ko na naman. Sali kang aslam kang kanto, hiya ko na naman. Ang bigat po. Pero kapag nakikipaglaro, sapak na yung batchin kini pong kini, at niya pang bigote kay kakakanya, nakisipon na. Bakit hindi siya napapagod? Pulay ang pulay, takbo ng takbo. Bakit? Nag-e-enjoy. Alam niyo po, ano man ang gawin niyo, dapat mag-enjoy lang po kayo. Hindi kayo, kung may problema kayo, mag-enjoy pa rin. We've learned this. Pastor, madali mo lang sa hindi po. For almost 19 years na po ako nagdadialysis. Nakita ko po, kapag hindi ka masaya, lalong bumibigat yung problema. Kaya nga po, anong sabi po ni Nehemiah 8:10? The joy of the Lord is your strength. Kung ikaw ay nagagalak sa Panginoon, meron kang kalakasan. Amen. Kung nagagalak po kayo ngayon, nag-attend kayo, hindi dahil sa anniversary lang, dahil sa Panginoon, number 1, meron kayong kalakasan. Nag-e-enjoy ho ba kayo na nandito tayo? Nag-e-enjoy ho ba kayo nakikinig ng salita ng Diyos? Na kahit umabot po tayo ng alauna. Kayo na mo, maranop na ako, wariyan ko na. Amen. Praise the Lord. Ang best example po natin na meron joy, si Jesus. Kung bakit po niya napagtagumpayan ang krus, alam niya, nung nagkatawang tao siya, kung anong hirap ang dadanasin po niya. Pero hindi siya nag-back down. Ganun pa man, nung last night, sabi niya, 3 times nag-pray siya. Father, if it is possible, take this cup away from me. Meaning yung pong ipapako siya sa krus. Nevertheless, sabi po niya, not my will, but let your will be done. Bakit po niya napagtagumpayan yung hirap, yung pambabastos, yung talaga pong masakit po ang naranasan niya. Lahat ng kasalanan, lahat ng sumpa ay nasa katawan po niya. Lahat po ng sakit naranasan niya. Bakit po? Because of joy. Nasaan po yan? Sa Hebrews 12:2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Ang sabi po dyan, who for the joy that was set before Him. Meron ng joy na nakaset before Him. And that's why He endured the cross, despising the shame, kahit nakahubad siya. At ngayon po, nakaluklok po siya sa kanang trono po ng Ama. Bakit po niya napagtagumpayan? Kasi alam niya, habang nung nakapako siya sa krus na tetelestai, it is finished, alam niya, pagkatapos nito, yung walang hanggang kagalakan, yung ikaw at ako ay makakasama na niya. Yun po ang kagalakan ng Panginoon, na hindi tayo mapupunta ng impyerno, kaya po niya napagtagumpayan. Hallelujah. Ang krus, dahil mahal niya ikaw at ako, at ayaw niyang mapunta ng impyerno. Yun po ang kagalakan ng Panginoon. Amen. Sino pong nagagalak na siya po uuwi na ng langit? Amen. Sinong gustong mauna? John 15:9-11, as the Father has loved me, so I have loved you. Now remain in my love. It is a command to remain in His love. Totoo po yung sa Romans 8:35-39, nothing and no one shall separate us from the love of Christ. Nothing and no one can separate you from the love of Christ except you. Dahil hindi po binabaliwala ng Diyos yung ating freedom of choice, yung free will po natin. Kaya sabi ng Panginoon, remain in my love. Because it is not automatic na nasa pag-ibig ka lagi ng Diyos. It is a choice to remain in His love. How? Verse 10, if you keep my commands, you will remain in my love. So paano tayo mananatili sa pag-ibig ng Diyos? To obey. When we obey His commands, we remain in His love. And when we obey His commands and we remain in His love, nothing can separate us from Jesus. Walang makakapaghiwalay sa atin. Amen po ba? So sabi, and then verse 11, shortcut ko na po, I have told you this so that my joy, meron pong sariling joy. Hindi po ito about the joy or happiness of the worldly things, happiness about the material things, happiness about the money, from money, but it is yung pong happiness never ending or yung joy ng Lord. My joy, sabi po dito, sinasabi ko sa inyo ito, ano ba sinabi niya? Na mag-remain kayo sa aking pag-ibig.
Paano kayo magre-remain? Kayo'y sumunod sa akin. Kaya ako sinasabi sa inyo ito, sabi ng Panginoon, para yung kagalakan ko ay mapasa inyo, and that your joy may be complete. Hindi kompleto ang joy po natin kapag hindi tayo sumusunod sa Lord. Gusto mong lagi kang nagagalak, kapatid, kahit po yung batindi problema mo. Kami po nasa ICU. Misis ko na ICU din po, pero we've learned to be joyful dahil alam po namin tapat ang Diyos. Dahil alam po natin, walang problemang hindi matatapos. Dahil sa bawat Kristiyano, kahit may problema ka ngayon, kapatid, manatili ka lang nagagalak sa Panginoon. Panalo ka na. Matatapos din ang problemang yan. Amen. Obeying God with a joyful heart shows our trust, deepens our relationship, and reflects His love. Mag-review na po tayo. Obedience is an expression of love for God. Therefore, number 1, obey without delay. Number 2, obey without or questioning. Obey without compromise. Obey with a amen. Alam niyo po, ang pwede ko lang sabihin sa inyo, kung obedient man tayo, hindi rin natin pwedeng pagbalaki na obedient tayo. Bakit? Kanino galing ang pagiging obedient natin? Nasa Ezekiel 36:26-27 po. And I will give you a new heart, and I will put a new spirit in you. I will take out your stony, stubborn heart and give you a tender, responsive heart. And then, pangalawang beses po, sinabi niya, verse 27, and I will put my spirit so that you will. Binago na niya yung puso natin, binago niya yung espiritu natin, ibibigay pa niya yung Holy Spirit sa atin so that, anong purpose? You will follow my decrees and be careful to obey my regulations. Kung bakit tayo nakaka-obey, kapatid, it is because of the Holy Spirit. It is because of the Spirit of grace kung bakit tayo nakaka-obey. Bakit kung minsan, Pastor, ayaw ko mag-obey? Because, ang sabi ng Bible, no, do not gratify your flesh. Always obey the Spirit. Kapag nag-obey ka sa Spirit, you step in faith, i-empower ka ng Spirit of grace para masunod mo ang kagustuhan ng Panginoon. Always remember, nasa iyo ang Holy Spirit. You have the power to obey yung pinapagawa ng Panginoon. Even if it seems impossible, kapag nasa iyo ang Holy Spirit, nothing is impossible. So if you believe, to believe is to believe is to palakpakan po natin ang Lord. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah.